So ito na nga po yung part 2 na kung saan buhay pa dapat si Rene at si Adili. Honestly guys, may mga lumalabas na kung ano-anong mga aligasyon. Kesyo patay na daw ang ating MVP, si Rene. Tinalian daw ng lubid. At mukhang alam ni Adili kaya nirescue niya ito at pinagtulungan siya para malunod ito. Yun yung ibang kwento. Alam nyo guys, sa lahat namang sabi na tigil nyo na yung kaka-content nyo. Kawawa naman yung mga nakakadamay na tao. Guys, dapat kasi magbigay sila ng detalyeng kumpleto. Actually, yung ibang mga statements nila nagko-contradict. Ang kwento, yung medic daw, yung team niya daw yung nag-save kila Rene. Tas ang ibang kwento naman ay ka-team pala ni Rene ang nag-save sa kanya o sa kanila. Pero ang pinakamalinaw dito, balikan ko lang, na may pulso pa si Adili. At pinatigil ang pag-CPR kay Rene. Eto, the drowning incident of Ateneo basketball players Rene Baterbonia and then Divine Adili is now an investigation into possible homicide and hazing cases. According to Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, possible victims of hazing pa yung dalawa. Pero maraming nagtatanong, asan ba si Coach Tab habang nangyayari ang incidenting yun? Eto, ayon sa naging pahayag mismo ni Baldwin, kasama niya ang kupunan sa dalampasigan dahil ang aktibidad ay isang routine training run. Akala umano ng coaching staff ay mababaw ang tubig na tinatakbuhan ng mga manlalaro. Kahit ang sabi ng mga nandun or yung may-ari mismo, ingat po kayo kasi malalim po ito at may mga babala naman na sinabi ang may-ari nito. Pero ano ang sabi ng Ateneo yung nag-organize dun sa event mismo? Huwag daw silang pakialaman. At nang mapansin nilang napunta na sa mapanganib na bahagi, rip current ang mga atleta, sinabi ni Baldwin na ginawa nila bilang mga coach ang lahat ng magagawa upang isalba ang mga ito. Guys, may contradiction dito. Wait nyo. Matapos ang insidente, ayon sa ulat ng Aurora Police, si Baldwin ay naging in a state of shock. O, diba? O lubhang natulala, kaya hindi mo na ito direktang nakausap ng mga investigador nung unang araw at ang mga assistant coaches muna ang nagbigay ng mga paunang salaysay. At yung team manager naman na si Mr. Epoch Kimpo, wala naman siya sa lokasyon. Pero base sa mga paunang ulat mula sa investigasyon ng NBI, si Team Manager Epoch Kimpo ay wala sa Aurora at pinaniniwalaang nasa labas ng bansa or abroad nang maganap ang aktibidad. Gayunpaman, kasama siya sa mga pangunahing iniimbestigahan dahil siya ang tumatayong tagapamahala ng kupunan na dapat nag-aproba o nag-asikaso ng mga kaukulang permit at safety protocols para sa biyahe. Sa mga hindi napanood yung part 1 nito, nasabi ko na po doon na hindi sapat yung permits na meron sila. Hindi aprobado ng Ateneo itong team building na ito. Siyempre, galit-galitan ako sa AI. Malinaw na kulang o walang permit ang nasabing team building. At natuwa ako sagot ng AI, tumpak ka dyan. Walang opisyal na pahintulot o permit mula sa universidad ang naganap na trip sa Aurora. At ito ngayon ang pinakamabigat na basihan ng kaso laban sa coaching staff. Dahil sa paglabag na ito, lalong nabaon sa legal na problema ang pamunuan ng kupunan. Walang sanksyon ng Ateneo University. Lumabas sa paunang pagsisiyasat na ang team building ay isang unauthorized off-campus activity. Ibig sabihin, hindi ito dumaan sa University Athletics Office o sa administrasyon ng Ateneo. Dahil walang permit, hindi rin po nasuri ng universidad kung ligtas ba ang lokasyon, kung may sapat bang rescue personnel, o kung may nakahandang medical team. Dito napapasok ang haka-haka ng napakaraming tao na baka hinazing si Rene at nakita naman ito ni Adili na hirap si Rene kaya nalunod ito at to the rescue sana siya. Kaso pati siya nakadamay pa. Ang daming spekulasyon, ang daming aligasyon, wala pa tayong malinaw na ruta. Kaya hindi natin totally masabi na walang foul play. Kaso ng criminal negligence at anti-hazing law. Dahil itinuloy ang aktibidad ng walang go-ahead at nagbunga ito sa pagkamatay ni na Divine Adili at Rene Baterbonia, ang PNP, CIDG at NBI ay naghahanda na ng mga kaukulang sakdal. Reckless imprudence resulting in multiple homicide.
Ito ay dahil sa hayagang kapabayaan or gross negligence sa kaligtasan ng mga estudyante. Anti-Hazing Act or RA 11053. Iniimbestigahan na rin ng CIDG kung ang training run o ang pagpapatakbo sa mga bagong manlalaro sa malalim at mapanganib na dagat ay maituturing na isang uri ng initiation or rite o hazing. Kaso nga lang mayaka pa. Possible daw na hindi lang yung pagpapatakbong iyon ang ginawa kila Rene o kung sino pa ang kasangkot dito. Kasi nga naman napaka-imposible. Batak na batak din naman ng training si Rene. Isipin mo si Kiefer hindi daw marunong lumangoy pero nakaligtas na prioritize. Why? Marami tayong pag-uusapan about sa foul play. Well, lahat lang naman ito is spekulasyon at wala naman tayong tinutumbok na tao, matamaan na ang matamaan. O ito pa, nadagdagang problema sa permit ni Coach Tab Baldwin. Bukod sa kawalan ng permit para sa team building, nadiskubre pa ng Department of Labor and Employment or DOLE na may issue rin sa mismong trabaho si Baldwin. Ipinatawag ng DOLE si Coach Tab upang ipresenta ang kanyang Alien Employment Permit or AEP. Sinisiyasat kung ang hawak niyang working permit bilang dayuhan ay legal at kung sakop ba nito ang pagpapasagawa ng mga off-campus training. Kung mapatunayang illegal ang kanyang pagtatrabaho, maaari siyang maharap sa deportasyon o pagkakakulong. O diba, kahit papaano nalalaman natin pakunti-kunti. Kung hindi tayo nag-content, ang iba galit na galit pa. Wala tayong malalaman, tulala nga. Wala yan, kahit mag-resign ka pa. Dagdag ko pa, hindi siya sumipot sa patawag ng CIDG. Bakit? Again, i-advance ko na hindi po ito para sirain yung mga tao, kundi magbigay lamang ng insights. Kasi, ganun din naman Dagdagan na namin yung pressure nyo para magsisalitaan kayo. Tandaan natin, iba po ang aksidente sa inaksidente.